Isang pangatlong anak na lalaki ang isinilang kina Adan at Eva. At si Eva ay nanganak ng isang anak na lalaking lubos na kaaya-aya ang pangangatawan at muka. Ang kanyang kagandahan ay tulad ng sa kanyang amang si Adan. Ngunit mas kaakit-akit nang makita ni Eva ang bata. Siya'y naliwanagan ng kalooban at nanatili siya sa kuweba. Sa loob ng 8 araw pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanilang anak na babae kay Adan upang sabihin sa kanyang pumarito. Tingnan ng bata at pangalanan nito. Ngunit ang anak na babae ay nanatili sa kanyang lugar sa tabi ng bangkay ng kanyang kapatid hanggang sa bumalik si Adan at gayon nga ang ginawa niya. Nang dumating si Adan at makita ang kaanyuan ng bata, ang kagandahan nito at ang perpektong pangangatawan, siya'y nagalak para rito at naliwanagan ng kalooban para kay Abel. Tinawag niya ang bata na Seth. Ang ibig sabihin ay dininig ng alahaya ang aking panalangin at iniligtas ako sa aking paghihirap. Ngunit ang ibig sabihin din nito ay kapangyarihan at lakas. Nang mapangalanan na ni Adan ng bata, siya'y bumalik sa kuweba ng mga kayamanan at ang kanilang anak na babae ay bumalik sa kanyang ina. Si Eva naman ay nanatili sa kanyang kuweba hanggang sa makumpleto ang 40 araw. Saka siya pumunta kay Adan at daladala ang bata at ang kanilang anak na babae. At sila'y dumating sa isang ilog ng tubig kung saan naghilamos sina Adan at ang kanilang anak na babae dahil sa kanilang dalamhati para kay Abel. Ngunit si Eva at ang sanggol ay naghilamos para sa paglilinis. Pagkatapos sila'y bumalik, kumuha ng handog at nagtungo sa bundok upang ihandog iyon para sa sanggol. At tinanggap ng alahaya ang kanilang handog at ipinadala ang kanyang pagpapala sa kanila at sa kanilang anak na si Seth. At sila'y bumalik sa kuweba ng mga kayamanan. At si Adan hindi na muling nakilala ang kanyang asawang si Eva sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At wala nang iba pang supling na ipinanganak mula sa kanila, kundi tanging iyon lamang 5. Sina Cain, luluwa, Abel ang liya, at si Seth lamang. Ngunit si Seth ay lumaki sa tangkad at lakas at nagsimulang mag-ayuno at manalangin ng buong taimtim kablil. Si Satanas ay nagpakita bilang isang magandang babae na nang udyok kay Adan na nagsasabi sa kanya na siya'y nasa kanyang kabataan pa. Gugulin mo ang iyong kabataan sa kasiyahan at kaligayahan. Ang iba't ibang anyong kinukuha ni Satanas tungkol sa aming amang si Adan. Sa katapusan ng 7 taon mula nang siya'y mahiwalay sa kanyang asawang si Eva, naiinggit si Satanas sa kanya nang makita niya siyang bukod na nga bumuhay mula rito at pinagsikapang muling ipagsama siya rito. At si Adan ay bumangon at tumakyat sa itaas ng kuweba ng mga kayamanan at doon natulog gabi-gabi. Ngunit sa paglitaw pa lamang ng liwanag tuwing araw ay bababa siya sa kuweba upang doon manalangin at tumanggap ng pagpapala mula rito. Ngunit kung gabi ay aakyat siya sa bubungan ng kuweba kung saan siya natutulog na mag-isa sa takot na baka siya'y daigin ni Satanas at siya'y nanatiling bukod sa ganitong paraan sa loob ng 39 na araw. At si Satanas ang napupuot sa lahat ng kabutihan nang makita niyang nag-iisa si Adan na